Bago po ako magsimula sa aking reaksyon, no? Kasi ang re-reactionan ko ay isa ring vlogger, si Ma'am Marilyn Chang. No? Ma'am Marilyn, wala po tayong masamang tinapay. Maybe you don't know me, I don't know you, no? So ako po ay magbibigay lamang po ng reaksyon doon sa inyong mga nasabi about doon sa live stream na ginawa ni Beyonce and sa mga pollings or whatever she done doon sa kanyang live stream. Wala po tayong masamang tinapay. Ako po'y magbibigay lang po ng opinion. Katulad po ninyo, nagbibigay lang din po ako ng opinion sa aking mga napansin. Okay? So, kung hindi nyo man po magugustuhan yung aking mga ipapaliwanag sa live stream ko na to, ay sa aking content na to, please, you can comment on my comment section and we can discuss further kung ano man po yung gusto nyo pong linawin sa akin. I'm open for any comment suggestion at binabasa ko po yan. So, kaya Ma'am Marilyn Chang, medyo gagamitin ko po yung video ninyo sa aking gagawing reaction and wag po kayong mag-alala, hindi naman po ako tipong ng babastos. No, doon lang po tayo sa issue na inyong tinatalakay. No? Doon po tayo mag-uusap or doon po ako magpapaliwanag ng aking opinion. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So yun nga po, no, dahil nga po dito sa naging live stream ni Beyonce, iba't iba, no, ang naging reaksyon at opinion ng bawat kalingap at anti-kalingap. No? And isa po sa nagbigay ng kanyang payo or criticism, constructive criticism kay Beyonce ay itong si Marilyn Chang, na alam naman po natin na isa sa mga talagang very kumbaga factual and straight to the point, no? And talagang sasabihin niya kung ano yung sa feeling niya ay tama, no? So, meron siyang mga nasabi, no, sa mga ginawa ni Beyonce sa kanyang live stream. At yun po ang ating pakinggan at magsishare po ako, no, ng aking opinion. So, ito po, si Ma'am Marilyn Chang. So, Ma'am Marilyn, gagamitin ko lang po yung ilang portion ng inyong video. Okay? Okay. So, dito nabanggit ni Beyonce patay according to Google. Okay? Na sinasabi ng Beyonce dito na ano daw ang kanya itatawag dito sa kanyang mga viewers, mga labandera. So, ito po, no? Para sa iyo. Okay. Bakit labandera? No? Kasi kung matatandaan ninyo, ginamit siya ni Bal Santos Matubang. At diyan siya nakilala. Diyan siya naging part yan, no, nung pag-groom sa kanya. Dati siyang labandera, no, kung hindi man siya, siguro yung parents niya. So, nagkaroon na po ng tatak yan. And yan din po yung ginamit ng ibang vlogger. Diba? Yung pagiging labandera niya. So, para sa kanya, no, since yan yung ginamit sa kanya na pang-aalipusta, panglalait, or whatever, no, na paninirang ginawa sa kanya using the term, no, kaya niya naisip na gamitin niyang mga kalabandera, no, parang mas malalaman, makikilala ng tao. Kumbaga, hindi niya ikinahihiya na siya ay naging labandera or ang nanay niya ay naging labandera or kung siya man din, no. So, pagpapatunay lang yan na siya ay kaya niyang harapin yung mga ganung klaseng bato sa kanya, no? At saka hindi niya ikinahihiya. Hindi niya ikinahihiya kung siya man ay naging labandera. That's why maybe she want to use that tag sa kanyang mga followers, mga kalabandera, no? And for me, there's nothing wrong with that. 'Di ba? Promotion 'yan, no? Part 'yan para maging curious yung tao sa iyo. Bakit labandera? So, there is a story behind that. Kaya kumbaga magiging ano siya, catchy
Di ba? So, yun yung tingin ko. Ako ganun ko siya tinitingnan, ha? Ganun ko siya tinitingnan. Beyonce, kung sino mang nakapaligid sa iyo, dapat kang payuhan. Okay, dapat kang payuhan. Hindi kita kalaban. Ako ang una mong naging defender, tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan. At ito, una sa lahat, no? Matuto kang kung magla-live ka, kung sino man ang nagturo sa iyong mag-live, dapat po tinuruan ka kung ano ang dapat mong sabihin. Okay? Okay? So, dito sa sinasabi ni Ma'am Marilyn, yes, maybe because bago nga siya. No? Maring hindi niya pa alam kung anong tamang diskarte. But, remember, he's been a beneficiary of Kalinga Prab for more than 2 years. 'Di ba? At imposibleng hindi niya nakikita yung mga diskarte ng ibang mga nagvo-vlog, yung mga nagla-live, 'di ba? Kasi si Kalinga Prab nagla-live, 'di ba? And may ilan ng mga K-Angels na may sarili ng channel. 'Di ba? So, from that, maaring may napupulot siya na mga ideas. Okay? Dito, sa live stream na to, na ginawa niya, for me, walang nagturo sa kanya. Walang nagturo sa kanya dyan. Unang-una kasi, na dapat ituro, no? Kung sino man ang nagturo sa kanya, ha? Ay wag niyang hahayaan na magkaroon ng dull moment ang live stream niya. Yung walang nagsasalita. Unang-una po yan. Because mawawalan po ng gana ang viewers, maaaring isipin na di-disconnect, na mute yung mic, di ba? So there's a lot of things na pwedeng isipin. And it will cause boredom. No, maboboard po yung mga viewers. It so happen lang kasi si Beyonce yan, interesting, maraming curious, no, sa kung anong gagawin niya. Okay? So, for me, nobody teach her during that live stream. Maring may nagsabi sa kanya na ganito yung gawin mo. No? But, hindi detalyado. No? Kasi pagka yan ay tinuro sa'yo, hindi na ikaw yun. Di ba? Hindi na ikaw yun. Okay? Maring bibigyan siya ng basic pointers on how to handle the live stream. Pero, yung talagang dinitalye, I don't think na may na ganun sa kanya. No? Kasi yun yung pinakasimple yun. Sa lahat ng mga live streamer, no, pangit po na magkakaroon ng dull moment ang inyong live stream. Kasi live yan, no? Anything goes. 'Di ba? So, you need, yan yung isa sa, para sa akin yan yung isa sa dapat na i-avoid. No? Kasi mawawalan ng gana yung audience. For your Tilex, may sa thoughts sa iyo, eh. Dapat, una sa lahat, no? Ang pagla-live yan si. Kung ikaw ay sinuportahan ng maraming tao, huwag kang magtago sa kamera. Dahil ngayon kasikatan mo, viral ka. Ang pagtatago sa likod ng video sa harap ng mga tao, temporaryo lang po na ikaw ay suportahan. Tandaan mo sasabihin ko, ha? Mananawa ang mga tao na patuloy sumuporta sa isang nagla-live na hindi nagpapakita. Okay? Diyan sa sinasabi ni Ma'am Marlene, no? Totoo 'yan, no? Totoo 'yan na hindi maganda talaga na hindi ka nakikita pag nagla-live stream ka. Para sa akin, no, ito na may para sa akin. Maaring strategy niya, no? Maaring may goal siya behind that, no? Pwedeng ang iniisip niya, magpapakita ako pag na-monetize ang channel. Pwedeng yan. Pwede ring strategy na yan, no? Kasi nga first time niyang mag-live, eh. 'Di ba? Sa tinagal-tagal nung channel niya, ngayon lang siya nag-live, ngayon niya lang ginamit. So, yung interest ng pro-Kalingap at anti-Kalingap at ng iba pang mga nakisawsaw na nakaalam sa nangyaring ito, papasukin yung live stream niya. Regardless, may mukha man niya yan o wala. No? Papasok yung mga yan. Kita nyo,
maraming dull moment sa live stream niya. Pero, ang bilis ng comment section. Diba? Kasi curious. No? Curious sila kung paano mag-live si Beyonce, paano siya magsalita, paano siya makikipag-interact, paano niya sasaluhin yung binabato ng mga basher sa kanya. Diba? So, nandoon lahat curious. Okay? So, sinasamantala ni Beyonce yun. No? Pwedeng ganun, ha? Yan yung mga tingin ko, no? Na maaring iniisip ni Beyonce. Now, if wala sa mga yan, no? Yung sinasabi ko, tama yung sinasabi ni Ma'am Marilyn Chang, no? Na hindi mo dapat itinatago ang mukha. Okay, dito sa mga ganito, no? Kung totoo yung sinasabi ko, let's say, may point yung sinasabi ko, na gusto niya munang ma-monetize bago siya magpakita ng mukha. That's good. Diba? Which means, for the rest ng kanyang magiging live video, makikita na siya. Diba? So, okay lang yung ngayon para sa akin. Pero yung gagawin niya pa rin yan sa mga susunod, after niya ma-monetize, iba na yun. Iba na yun. At pwede rin nga, katulad na sinasabi ko, maging strategy yun. Dahil sabik yung tao na marinig mismo galing sa kanya, yung boses niya, no, yung sasabihin niya, yung reaction niya, no, sinamantala niya yun, na wag munang magpakita. Parang tinitimbang niya at the same time, ginagamit niya yung pagkakataon. Di ba anong sinabi niya doon sa iba niyang nung nag-live siya, no? There's a particular doon na sinabi niya na kaya hindi siya nagja-jacket para pati yung mga basher pumasok, no? Kaysa sa kung kani-kanino pa silang live stream pumasok at iba siya, ay doon na sa mismong live stream niya. Di ba? So, kumbaga, yun pa lang, you can say na strategy na yun. Di ba? Strategy na yun. So, what more pa yung hindi pagpapakita? Di ba? So, kung yan ay hindi mga iniisip ni Beyonce, may punto si Ma'am Marilyn. No? Na it should not happen every time na magla-live stream siya na hindi siya magpapakita ng mukha. Kasi maigi naman sana kung hindi pa talaga siya nakita. Nakita na siya. Di ba? So, for me, it's a temporary way of her live stream. No? Hindi yan panghabang buhay na hindi siya magpapakita. Kasi katulad nga na sinasabi ni Ma'am Marilyn, ngayon siya ay kumbaga usapan, no? Siya yung content ng mga nasa Kalingap community at anti-Kalingap. Kaya mainit yung pag-accept sa kanya, no? So sikat siya for the meantime. Ngayon, kung hindi niya babaguhin yung strategy niya, mabilis siyang malalaos. Mabilis siyang mawawala sa sokmed. Hindi na siya papansin. Okay? Ito po ang katotohanan, Beyonce. Kailangan mo magpakita sa kamera para lalo kang suportahan, makita ang facial expression mo habang nagsasalita ka. Ngayon, pagdating dito sa mga viewers mo, hindi mo alam kung ikaw tatawagin mo silang Team Labandira viewers. Hindi magandang pakinggan. Dahil pinaglalaban kita, halos bawat live ko pinaglalaban kita dahil diyan sa matapobre ng isang tao sa iyo. Okay? At ngayon, dahil pinaglalaban kong masama ang maging matapobre, masama ang mga salitang ito. No? Okay, siguro yan yung perception or yan yung iniisip ni Ma'am Marilyn Chang, no? Para sa akin, opinion ni Ma'am Marilyn Chang, no, hindi po yan pang mamata at pobre, no? Hindi po porke tinatawag mong labandera yung mga supporters mo, minamaliit mo na sila. No, katulad po ng sinabi ko kanina, no, sa first part ng video ko na to, no? Dahil yun yung binansag sa kanya. 'Di ba? Hindi niya ikinakahiya yun kahit siya ay tawaging labandera. Diba? Yun yung pinang-alipusta sa kanya, no?
from being labandera, ito yung naging buhay mo, tapos ganyan pa yung ginawa mo sa mga taong tumulong sa'yo. Alalahanin mo, labandera ka lang nung nakita ka ni Kalinga Prab. Di ba? Mga ganyan. Ang term, ganyan siya sinasabihan. Di ba? O ngayon, umalis ka sa Kalingap community, labandera ka na uli. Di ba? So yan yung mga tawag sa kanya lately. Dahil nga sa ginawa niya sa kanila Kalingap, kay Bal Santos. Di ba? So, for her, she accepted that. No? Hindi niya itinanggi yun. No? Bagkus, ginamit niya yun, no? Para ipang-motivate sa kanyang mga supporters. No? Hindi porke labandera kayo, dapat ginaganyan na lang kayo. Para sa akin po, ganun yung dating nun. No? Kaya ginawa niyang tagline yun. Hindi po yun pang mamaliit, pang-aalipusta dun sa mga supporters mo. Di ba? Remember, kung kayo ay nanonood kay Kong TV, anong tawag niya sa mga supporters niya? Mga kapaa. Di ba? Yung iba pang mga vloggers na mga sikat, ano yung they call differently doon sa mga followers niya. No, but it doesn't mean minamaliit nila. So, ganun ba ang tingin? Mukhang mga pangit ba yung mga followers ni Kong TV? Di ba? Mga mukhang paaba yung mga followers ni Kong TV? Di ba? So, kaya para sa akin, hindi po yun pang mamaliit or pang aalipusta. No? So, yun po yung way ni Beyonce, no? Para ipaalam sa taong bayan, sa followers niya, sa manunood niya na, oo, labandera ako, pero, no, hindi ko hinayaan na ako ay bastusin, hamakin, or whatever. No? Kasi, sinalungat niya yung kagustuhan ng Kalingap. Yun yung akin, ha? Yun po yung opinion ko. Hindi po yan sa pangmamaliit or pang-aalipusta. No? Opinion po yan ni Ma'am Marilyn Chang. Ito po yung opinion. Okay, so kung katulad ng sinasabi ko, kung hindi nyo po nagustuhan, please leave your comment at our comment section. And hindi ko po dinidepensahan si Beyonce dito. Ako po ay nagbibigay lamang ng opinion ko bilang reactor. No, hindi po bilang supporter ni Beyonce at against sa Kalingap community. No. Because at some point, no, nagkakamali po yung mga yan. At yun po yung sa akin. Yun po yung ipinapakita ko sa bawat content. And may nagagawa silang maganda, sinasabi ko rin naman. Kasi nga po, reactor. Hindi po ako nakaside sa any. No? So, nagbibigay lang po ako ng sarili kong opinion. At katulad ng sabi ko, para sa akin, hindi po masama, no, natawagin ni Beyonce na mga kalabandera yung mga supporter niya. Imbis na Team Guapa. No? Channel niya yan, discarding niya yan. So, doon sa issue or sa sinasabi ni Ma'am Marilyn Chang, yun yung sa akin. No? Dapat hindi mo rin ginamit ito pabalik sa mga tao ng anong gusto mong itawag. Kasi kung matino tayong content creator, no? Hindi mo gagamitin ang salitang labandera na pinaglalaban ko tayo, pinaglalaban kita, no? Dahil ayaw kong matawag kang labandera. Ayaw ko. Ito po, sorry Ma'am Marilyn Chang, no? Kung natatawag man si Beyonce before na labandera, because yun po naman talaga yung part ng kanilang kinabubuhay siguro, naglalabandera sila, di ba? Kasi kapag sinabi kang labandera, naglalaba ka, may nakikilabada ka, or you're washing the clothes of others. Parang ganon, no? Yan yung pagkakaalam ko sa pagiging labandera. No? And hindi po dapat ikahiya yun. Kung yun man yung natatawag. Kasi kung yun naman talaga yung part ng iyong ikinabubuhay, ano po yung dapat yung ikahiya? Para matawag kang labandera. Di ba? Hindi naman po karumal-dumal na trabaho yun. Di ba? Marangal na trabaho pa rin yun. Okay? So, hindi siya dapat maging
negative, no? Kung yan man yung gustong itawag ni Beyonce sa mga supporter niya. Okay, so katulad na sinasabi ko, Ma'am Marilyn, opinion ko po to. No, ngayon, kung hindi niyo po magustuhan, please, okay, leave a comment on my comment section. And I'm very much willing po to answer whatever rebuttal or kung ano man po yung gusto niyo sabihin. And pwede niyo rin pong gawa ng reaction tong content. It's not a problem to me. Okay, doon lang tayo sa issue. Okay, so yan lang po yung gusto kong reactionan at bigyan ng comment sa opinion sa video ko na to. At always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.